Ka-Express, papapalakasin ng Gilas Pilipinas ang kampanya nito sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers sa darating na window ngayong Pebrero. At malaking usapin ngayon ang presensya at epekto ni Kai Sotto laban sa New Zealand. Matapos ang unang bahagi ng qualifiers kung saan nagtala ang Gilas ng panalo laban sa Guam, matagal nang inaabangan ng basketball community ang pagkakataon na muling harapin ang Tall Blacks, isang powerhouse na pinararamdam ang lakas at pisikalidad sa Asian competition. Sa kasaysayan, hindi madaling kalaban ang New Zealand para sa Pilipinas. Maraming mga nakaraang laban ang nagpakita ng dominasyon ng Tall Blacks, kabilang ang pagkapanalo nila laban sa Gilas na may malaki ang kalamangan. Ngunit nagbago ang tingin sa kanila nang unang matalo ng Pilipinas ang New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers noong November 2024. Sa score na 93-89 sa Mall of Asia Arena. Isang makasaysayang panalo na nagpahinto sa mahabang sunod-sunod na talo laban sa kanila. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng panalong iyon ay ang malakas na contribution ni Kai Sotto na nagtala ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists habang pinatatakbo ng Gilas ang paint at nagpigil sa mga malalakas na shooters ng New Zealand. Naging sentro siya ng both ends ng court. Sa depensa, nagpigil sa penetration at nagbigay ng shot deterrence. Sa opensa, nag-anchor ng paint at nagbigay ng open look sa perimeter players. Ang versatility ni Kai Sotto bilang interior presence ay nagpatunay na kaya niyang tumapat sa physical challenges ng mga kilalang koponan gaya ng Tall Blacks. Habang papalapit ang laban ngayong Pebrero, pinag-aaralan ng coaching staff ni Timmy Cone ang lahat ng available data at mga nakaraang performance upang mas mapahusay ang game plan. Ang hangarin ay hindi lamang basta manalo, kundi ipakita ulit ang dominance sa mismong hensya na magbibigay ng psychological edge laban sa kanilang rivals, lalo na ang New Zealand. Sa pagbalik ni Kai Sotto bilang isang malaking tinik sa depensa at opensa, medyo nagbabago na ang narrative. Hindi na dapat basta takot ang New Zealand sa Gilas. Dapat talaga silang mag-adjust at maghanda dahil ang Pilipinas ay may sandatang kayang kontrolin ang tempo at delimita ang interior action. Ang bagong pagharap sa Tall Blacks ay hindi lamang traditional na rivalry. Ito ay test ng progreso ng Gilas program sa mas mataas na antas ng FIBA competition. Sa presence ni Kai Sotto, ang Pilipinas ay naglalakad sa qualifiers na may mas matibay na pundasyon at mas mataas na inaasahan na hindi lamang lumaban, kundi magpapakita ng lakas na dapat igalang ng kahit sino sa Asia. Malinaw ang mensahe ng Gilas Pilipinas bago sumabak sa February window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi na ito ang dating koponan na madaling domanahin ng New Zealand. Sa pagbabalik ni Kai Sotto, nagbabago ang timpla ng laban at ramdam ito hindi lang sa kampo ng Pilipinas, kundi pati sa pananaw ng Tall Blacks. Ang dating advantage ng New Zealand sa laki, pisikalidad at loob ng pintura ay unti-unti nang nabubura. At sa sentro ng pagbabagong ito ay si Kai Sotto. Sa mga nakaraang windows, nakita kung paano naging anchor ng Gilas si Kai sa parehong opensa at depensa. Hindi lang siya scorer sa ilalim. Siya ang nagsisilbing defensive wall na pumipigil sa drives, nagbabago ng tira ng kalaban at nagbibigay ng kumpiyansa sa guards na mag-pressure sa perimeter. Kapag nasa loob si Kai, mas agresibo ang depensa ng Gilas dahil alam nilang may sasalo sa likod. Ito mismo ang aspeto na dati kulang sa Pilipinas kapag humaharap sa mga physical teams tulad ng New Zealand. Sa opensa naman, ang presensya ni Kai ay nagbubukas ng maraming option. Kapag siya ang sentro ng half-court sets, napipilitan ng depensa ng Tall Blacks na mag-collapse, na nagre-resulta sa mas malinis na tira para sa mga shooters ng Gilas. Kapag hindi sila nag-double team, may kakayahan si Kai na mag-score sa post o gumawa ng tamang pasa palabas. Ang ganitong klase ng decision-making mula sa isang 7-footer ay nagbibigay ng kakaibang problema sa New Zealand na masanay umatake laban sa mas maliliit na frontline ng Pilipinas noon. Hindi rin maaaring ihiwalay ang epekto ng coaching system ni Tim Cone sa pag-usbong ng kumpiyansa ng Gilas. Ang disiplina sa depensa, maayos na spacing at tamang pacing ng laro ay nagiging mas epektibo kapag may sentrong tulad ni Kai Sotto. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi lang umaasa ang Pilipinas sa bilis o puso ng laro. Ngayon,
ay may malinaw na istruktura na kayang tumapat sa pisikal at taktikal na laro ng New Zealand. Habang papalapit ang February qualifiers, malinaw na hindi na basta scouting report ang ginagawa ng Tall Blacks kay Soto. Kailangan nilang maghanda ng adjustments, maghanap ng sagot sa loob, at taguhin ang kanilang comfort zone. Sa kabilang banda, ang Gilas ay papasok sa laban na may malinaw na sandata at direksyon. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kakayanin ba ng Pilipinas ang New Zealand, kundi kung hanggang saan nila kayang itulak ang kanilang bagong lakas sa harap ng isa sa mga pinakamabibigat na kalaban sa Asia. Habang papalapit ang February window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, mas lumilinaw kung bakit nagiging sentrong usapin si Kai Soto sa paghahanda ng New Zealand. Hindi na sapat ang dating game plan ng Tall Blacks na umasa sa bilis, ball movement at physicality sa loob. Ang kasalukuyang Gilas Pilipinas ay mas organisado, mas disiplinado at mas delikado, lalo na kapag nasa gitna si Kai na nagsisilbing pundasyon ng sistema. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa Gilas ay ang consistency sa loob ng laro. Sa mga nakaraang laban, makikita na hindi na madaling gumuho ang depensa ng Pilipinas kapag nagkaroon ng scoring run ang kalaban. Kapag nasa loob si Kai, mas kalmado ang depensa, mas kontrolado ang rebounding, at mas nababawasan ang second chance points ng kalaban. Ito ay kritikal laban sa New Zealand, isang koponang kilala sa physical rebounds at mabilis na putback plays. Ang kakayuhan ni Kai na mag-box out, humarang ng tira at mag-secure ng bola ay direktang tumama sa isa sa pangunahing lakas ng Tall Blacks. Hindi rin dapat maliitin ang epekto ng preparation at mindset. Ang kasalukuyang Gilas ay pumapasok sa bawat laban na may malinaw na game plan at tiwala sa sistema. Hindi na sila nagre-react lamang sa ginagawa ng kalaban. Sila mismo ang nagdidikta ng daloy ng laro sa ilang stretches. Para sa New Zealand, ito ay senyales ng isang koponang hindi na basta underdog. Ito ay isang koponang handang mag-adjust, magtiis sa depensa, at samantalahin ang bawat kahinaan. Sa kabuuan, ang February qualifiers ay hindi lang simpleng laban para sa standings. Ito ay pagsusulit kung hanggang saan na ang narating ng Gilas Pilipinas sa kanilang rebuild. Sa presensya ni Kai Soto, may malinaw na identity ang koponan. Isang team na kaya makipagsabayan sa laki, mag-control ng tempo at maglaro ng may disiplina. Para sa New Zealand, ang hamon ay malinaw. Paano pipigilan ang isang Gilas na hindi lang mas malaki kaysa dati, kundi mas matalino at mas buo ang laro? Ang sagot sa tanong na ito ang magtatakda ng direksyon ng laban sa darating na window. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.